pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa inyong lahat at siyempre bago ang ating programa, isa munang maganda at masayang bagong taon po sa inyong lahat. Happy New Year! At tayo po'y natutuwa na magkasama-sama po ngayon. Ito po ang inyong palatuntunang ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At palagay ko, marami po tayong kwentuhan, magmula sa ating 2022 to 2023. Isipin nyo lang po, nalampasan na po natin ang isa na namang taon. At I'm very sure marami pong kwentuhan ang nangyari, lalong-lalo na po nung ngayong 2022 na medyo gumaang po yung ating mga sabihin na nating restrictions, at marami po sa inyo ngayon lang nakapag-reunion ang pamilya at ang mga kaklase. Marami pong mga school reunions din ang nangyari ngayon. At siyempre yung mga marami ring kasalan noong Disyembre, sigurado yan. Kaya kami po ay excited. This is our New Year episode at magiging maganda po ang ating kwentuhan. But before we continue, shout out po tayo dyan sa ating mga tagapakinig. Simulan natin po dito sa 702 DZAS. Siyempre naman, at siyempre sa 1233 DYVS dyan sa Bacolod at sa 1197 DXFE dyan sa Davao. And of course, DXKI sa South Cotabato at sa Isabela naman, 1143 DZMR. At ang ating mga tagapakinig dyan sa Cagayan de Oro sa 103.3 The New J FM. Happy New Year at magandang araw po sa inyong lahat. Siyempre hindi naman papahuli po ang 106.3 DZRK Radio Kapit Bisig dyan sa Palawan. At Happy New Year din po. Sabi nga, Happy New Year World. Ayan, dahil po sa ating febc.ph. Yung mga nakikinig po sa ating live streaming sa FEBC Radio TV. Welcome po sa ating palatuntunan ngayon. At tayo rin po ay napapanood sa iba't ibang mga channels ng Signal, lalong-lalo na po sa 185 sa GCTV, partner po natin yan. Sa araw pong ito, sa ating ehemplo sa araw ng nagpapalit at magandang time natin from 2022 to 2023, ang kasama po natin ay isang social entrepreneur, pwede po nating masabi. Tampok po natin ngayon ay ang kababayan nating nagsimula po sa tableya. Malamang po, lalo na mga kabataan natin, hindi na sila masyadong familiar dun sa tableya. Alam niyo po, ito po yung tsokolate yung dark chocolate na ginagamit po nating mga kapilipino natin. Marami po hindi na po gumagamit noon dahil puro instant chocolate. Pero alam niyo po, napakalaki ng diferensya ng tableyang Pilipino. At ito po ang makikita po natin kung paano nagagawa at kung paano nakakatulong ang tableya para po sa atin. At hindi lamang po yan dahil nasasama po dito sa pag-advocacy na ito ang ating mga katutubo sa Matigsalog. Yung pong Matigsalog tribe, dyan po sa ating bayan. Makakatulong po yan. Ang kasama po natin ngayon, walang iba kung hindi si Ginoong Rico Blando. Rico Blando, siya po ang founder ng Tableya Filipino. Tableya Filipino. Awardee po siya ng BPI Sinag Evolution Social Entrepreneurship Challenge at BPI Bangko Negosyo Award. Kaya po, titingilain po natin siya. Tubong Davao po ito. Tubong Davao. Nagtapos po ng kursong Sociology sa Ateneo de Davao University at ipinagpatuloy po niya ang kanyang pag-aaral sa Fordham University sa New York City, USA. At ang kurso naman po niya doon ay Master's Degree in Urban Studies.
Naging bahagi po siya ng New York City Department of Housing and Preservation and Development bilang isang researcher. At nakasama niya rin ang ilang mga sikat na negosyanteng designer at architects sa New York, sa Mumbai, sa Amman, Berlin at sa European Baltic region sa pagsisimula po ng mga negosyo. So talagang experienceado po. Pero pag nakita po, batang-bata. Talaga naman ako nararamdaman kong tumatanda ako pagka yung mga guest ko napakabata. At nagkaroon din po siya ng 14 na pagkakilala o parangal sa industriya ng pagninegosyo. Kaya nga po, ang isang negosyo na talagang sabihin natin, doon po tumaas yung kanyang pagkakilala, lalong-lalo na, ay siya po ang Chief Executive Officer ng Tablea Filipino na namula po sa lalawigan ng Davao at gumagamit po ng Philippine cacao. At ganda po nito dahil napo-promote yung sarili po nating produkto. Siyempre po sa Amerika, cocoa ang tawag nila. Pero sa atin, cacao. At katuwang po ni Rico Blanco, sabi ko nga kanina, ang Matigsalog Indigenous Community upang tulungan sila sa pagbebenta po at pagtatanim ng cacao para po maraming maka-benefit nito. Ito po ay isang dark chocolate tablea. Nako, sigurong masarap matikman ito mamaya po pag nakausap natin si Rico. Ngayong taon po ay napabilang po ang Tablea Filipino sa BPI Sinag Evolution Social Entrepreneurship Business Challenge. Kaya nga po, sa ating pagbabalik, kikilalanin po natin, walang iba kung hindi si Mr. Rico Blando, ang ating ehemplo. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Narito ang ilang impormasyon patungkol sa PM Radio o Portable Missionary Radio. Ang PM Radio ay pre-tuned sa 702 DZAS lamang. Ito ay may lapad na 2 1/4 inches, haba na 6 1/4 inches at taas na 4 inches. Maaari itong isaksak sa kuryente gamit ang 220 voltahe o kaya'y sa pamamagitan ng dalawang size D na baterya. Sa kasalukuyan, ang PM Radio ay available lamang sa opisina ng FEBC Philippines, 34th floor, Antel Global Corporate Center, number 3, Julia Vargas Street, Ortigas Center, Pasig City. Para sa iba pang mga detalye, tumawag sa 654-1234, Local 121 at hanapin si Jasmine Rojas at Cyril Delfino. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang ehemplo at tulad nga po ng sabi ko, ang ating ehemplo ngayong bagong taon ay si Rico Blando, ang siyang nagpasimula po ng Tablea Filipino. Happy New Year, Rico! Happy New Year po, Kuya Dan. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig at nanunood ng ating programang Ehemplo. Yan, naku, maraming salamat naman sa pagpapaunlak mo ngayong araw na ito. At naku, ako excited kasi nga dahil magandang na itataas natin isa na namang produktong Pilipino, itong Tablea. Siguro, matanong ko muna sa pasimula natin, Rico, paano ba nagkaroon ng parang interest ang iyong sa iyong enterprise work, sa inyong business na pumasok sa larangan ng Tablea?
Right. So, it was my father who actually encouraged me na magnegosyo po sa larangan ng tableya. I grew up personally in a cacao farm dito sa Davao City. And alam naman po natin, based on statistics, that Davao City is known as the chocolate capital of the Philippines. Dahil 80% po ng cacao production galing po dito sa Davao City at world-class po ang quality ng cacao Filipino dito, na nagmumula dito sa Davao City. Marami na pong karangal ang na-receive ng Davao City sa mga cacao beans na pinoproduce niya. Okay. So, in-encourage po ako ng aking father who passed away last year para magsimula ng cacao business. At dahil na din po sa mga tulong ng mga kaibigan at pamilya na din po namin, ay nagawa po namin mapalago ito sa loob lamang po ng 2 taon. Naku, syempre, shout out naman natin kahit na nasa Panginoon na si tatay. Ano ba pangalan ng papa mo? Marcelo po, Marcelo Blando. Marcelo Blando. Ayan, sa kanya pala nagsimula ito. No? At siguro para sa kaalaman ng mga nakikinig sa atin, pag sinabi natin Cacao Pilipino, itong tinatanim nyo dyan sa Davao, obviously hindi lang tableya ang inyong sinusuplayan. Saan pumupunta yung cacao ng Davao? Napakarami po na pinupuntahan or na ipapadala yung cacao products natin. For example, sa Tableya Pilipino lamang po, kami po ay nag-trade ng aming chocolates sa more than 12 countries around the world. So, marami po siya. Meron po kami sa Canada, sa United States. Meron din po kami sa Dubai, sa Qatar, sa Middle East, sa Australia, at marami pa pong iba. So ito pag sinabi mo in the form of tableya, primarily talagang sa pag-iinom, yung pag-inom ng tsokolate, o di kaya namang sangkap sa mga kung ano-anong lutuin, ano? Tama po kayo, Kuya Dan. So, it's pure dark chocolate. 100% puro po siya. Wala po siyang halong sugar. Wala po siyang halong kahit anong additives. It's made from 100% fermented cacao beans dito po sa Davao. At ang balita ko, yan daw dark chocolate. Yan yung healthy chocolate, di ba? That's correct po. Correct po. Marami pong science at research na nagsasabi po na napaka-healthy po ng cacao at ng pure chocolate, especially yung dark chocolate po. Yan, naku, kaya nga po sa ating mga tagapakinig, kung kayo'y mag-chocolate na rin lang, yun na lang cacao talaga, yung talaga pong tableya natin. Tapos lalo na kung meron ka pang pandesal na merong mantikilya, ayos na ayos yan. Tama po yan, Kuya Dan. Tama po yan, Kuya Dan. And konti lang po pala ang konti lang po ang gumagawa ng tableya sa buong mundo. Like, we only, as far as we know, merong Mexico at saka Pilipinas. Pero yung ibang bansa ay kadalasan meron na pong halo yun. Yun na nga Kaya nga sabi ko nga napakaganda na ibinubuhay natin ito. Kasi nung ako'y bata pa, yan din ang isang parang staple sa bahay namin yan Ngayon minsan natitikman mo na lang yan pag pumunta ka sa mga specialty restaurants. Pero kadalasan noon, that was staple. Laging mayroong tableya sa bahay kasi yan ang pinaka-tsokolate, no? Bago pa yung mga instant chocolate drinks. Ano? Ngayon, ang isang nakakatuwa dito ay hindi lamang yung pagninegosyo, kung hindi mukhang talagang you made it a point na makatulong dun sa Matigsalog Indigenous Community. Paano nagkaroon nitong partnership na ito? So, likas po talaga sa akin ang makipag-ugnayan sa ating mga indigenous tribe dahil ako po isang sociologist by profession. Ibig sabihin po, nagtuturo po ako sa Ateneo dati at malaki pong bahagi ng aking pagkatao ay nakakonekta sa mga lumad ng Davao City dahil kami din po ay mga lumads. Ibig sabihin, yung aking ang aking tatay po ay may dugong lumad at ang aking lola po ay purong lumad. Wow. So nung nagkaroon po ako ng opportunity na makipag-ugnayan sa Matigsalog tribe sa pamamagitan po ng RPSB Marilog, mga pulis po ito, nagsimula po kami ng programa, tinawag po namin itong Project Liwanag. Ang Project Liwanag po ay nagbibigay ng solar-powered light sa mga communities ng mga Matigsalog tribe na wala pong access sa electricity. At nag-evolve po ito by providing sa isang lapis, isang papel, school materials for children of indigenous background, particularly yung Matigsalog tribe, until such time that it really evolved into
partnering with them, supporting their weaving program until such time that it even evolved to like supporting 15 scholars of the Matigsalog tribe until now we are reaching to another milestone, which is putting up a chocolate-filled school doon mismo sa cacao farm ng mga Matigsalog tribes. So talagang talagang lumago ng lumago yung advocacy work with the Matigsalog tribe. Now siguro just as an update, kasi kung sinasabi mo na from yung lang parang magkaroon lang sila ng ilaw, ng liwanag, ngayon meron pang posibilidad na magkaroon na ng parang educational path, no, sa kanilang pag-aaral ng cacao farming. Ano pa ang nakikita nating mga improvements? Nakita ba nating na kung paano naapektuhan yung ginagawa ninyo dun sa komunidad ng mga Matigsalog? Malaki po talaga ang impact ng pagkakaroon ng ugnayan sa ating Matigsalog tribe. Unang-una na po dyan, simula po nang naging bahagi po tayo naging bahagi po kami ng Matigsalog tribe community, ay napansin din po sila ng ating pamahalaan. So, kamakailan lang po ay nagkaroon sila ng grant mula sa Department of Labor and Employment kung saan nagkaroon po sila ng mga weaving machines, yung sewing machines, and then nagkaroon din po sila ng pagkakataon, tinulungan po natin sila na magkaroon ng business account, yung business sa bank account, nang sa gayon ay makapasok ang mga pondo mula sa pamahalaan tulad ng pondo na inilaan ng DSWD na nagkakalagang 300,000 para masimulan po talaga ang pagde-develop ng community ng Matigsalog tribe. Hindi natin sinasabi na sa ngayon ay napaka-develop na po ng Matigsalog tribe dahil napakahaba po ng historya ng injustices na na-experience sila in the past, and it takes years for us to be able to really calibrate and find ways to make their lives better po. Pero at least nakikita natin na mayroon ng simulain at mukhang malayo-layo na rin yung simulain na yon. Correct. Tama po kayo dyan. At malaki pa po ang ating dapat lakbayin bilang partner po ng Matigsalog tribe. Ngayon, ang gusto ko naman matanong, ikaw mismo, Rico, you went from, sabi mo kanina, nagtuturo ka ng sociology, at sa ganitong pagkakataon, nagtutuloy ka pa ba rin sa iyong pagtuturo o medyo nag-full-time ka na dito sa social enterprise na iyong ginagawa? Sa awa ng Diyos po, dahil po sa pagninegosyo at entrepreneurship, ay nag-full-time na po ako dito sa pagninegosyo. Dahil nakikita ko po yung sarili ko sa ganitong larangan. Baaring babalik po ako sa pagtuturo, ngunit sa tamang panahon, hindi pa po dito. Kasi dahil parang inuusad mo pa ito no? Yes po, correct po. Para kailangan po talaga ng focus at saka time. Dito ba sa effort na ginagawa mo ngayon ay kasi ang nakikita ko ay nandoon yung pagtatanim, siyempre yung pag-aani, yung processing nitong mga tableya na to at eventually yung distribution niya. Sabi mo you've been in different countries already. Anong klaseng sistema o anong klaseng organisasyon ang meron ngayon ang Tableya Pilipino para maitaguyod dito? May factory na ba kayo? Mayroon na ba kayong mga workers dyan? Para lang magkaroon ng idea yung mga tagapakinig natin. First po, kami po ay consolidators ng mga beans sa Davao City. Ibig sabihin po, meron po kaming mga partner farmers sa Kalinan at kinokolekta po namin o binibili po namin sa mas mataas na halaga ang kanilang beans at pinaprocess po namin ito gamit ang ating processing plant na matatagpuan lang dun po sa Kalinan. Pagkatapos po nito, kami po ang nagpapak at dinidistribute po namin ito sa iba't ibang partners natin. Di lamang sa Pilipinas, kundi sa labas ng bansa. So, makikita natin na hindi lamang, talagang parang you have the full cycle nung from planting to distribution para talagang buo yung business model na ginagawa ninyo. Tama po kayo. Pinag-isipan po natin at sinaliksik po talaga natin kung paano pa po mapapa-efficient ang ating supply chain as well as ang ating distribution networks. Now, siguro para po sa ating mga tagapakinig, maganda po nating malaman na
pagka po sinabing social enterprise, lalo na yung ginagawa ni Rico, ang ibig sabihin po no, nakikipag-ugnayan po sila dun sa Matigsalog tribe, tapos diretso pong bumibili sila doon ng kanilang mga produkto at hindi na po dumadaan sa middleman na kadalasan po ay nagpapataas ng presyo at nalulugi yung mga katutubo. Tama ba yung Rico? Ang adhikain po natin sa ngayon ay matulungan ang Matigsalog tribe na makapag-develop ng isang high-quality cacao beans. Sa kasalukuyan po kasi, ang sitwasyon po ng Matigsalog tribe is that meron po silang mga cacao trees, meron po silang cacao harvest, ngunit ang quality po nito ay hindi pa ganun ka-develop. So ang layunin po natin ay ang makipag-ugnayan sa kanila upang mas ma-develop pa po at mapataas yung quality ng cacao beans na kinakailangan natin para kami na po mismo ang siyang bibili at magproproseso ng cacao beans at hindi na po nila kailangan pang bumaba sa lungsod para lang po mabenta yung cacao beans na napakasalimuot na paraan. Kailangan pa nilang sumakay ng kabayo, magsakay ng bus para lang po madala ang cacao beans nila sa ibaba. Sa programa po natin ay kami na po mismo ang bibili. De-develop na lang po natin yung cacao beans sa kanila. Dahil sa ngayon, yung mga partner farmers po natin ay nasa Kalinan po at sila po ay may mataas na pong experience sa paggawa ng napakataas na klase ng cacao beans po na nare-recognize na po sa ibang bansa. Ngayon, Rico, bago tayo magkaroon ng puwang, gusto ko lang maitanong muna. Kasi kadalasan ay lalong-lalo na yung mga kabataan na nasa mga katutubo. Tulad na lang yung ating mga Ifugao. Marami sa Banawe, for example, yung mga anak nila hindi na nagtutuloy dun sa pagkakalinga at saka pag-iingat ng mga rice terraces at saka ng mga bigas doon, pagtatanim ng bigas. Kasi nga parang medyo gusto na nilang pumunta sa lungsod kasi parang walang nangyayari. Paano ang situation naman sa mga Matigsalog? Yung bang mga kabataan ng Matigsalog, gusto nilang ituloy yung pagtatanim ng kakao para umunlad pa lalo yung kanilang industry? Okay. Ang sa atin po ay nakikita po natin ang ganitong patterns sa mga farming communities po talaga. Like, napakakonti na lang po ng mga kabataan sa aming pagtatansya na nais na magsimula ng farm or ipagpatuloy ang farm ng kanilang mga magulang. At ito po'y dahil sa mataas na sahod na binibigay sa syudad or sa lungsod. Pagdating naman po sa Matigsalog tribe, ang isa pa po sa aming inaayos at binibigyan ng focus ay ang makapag-aral po muna sila. Kasi po, ang problema po sa Matigsalog tribe ay dati po silang nasa gitna ng conflict ng NPA at ng gobyerno. So, marami po sa kanila ang hindi nakapag-aaral. Kaya nag-a-advocate po tayo sa kanila na mag-aral at sana at naway bumalik sila sa kanilang lupang tinubuan or I don't know, namimix ko yung Tagalog tsaka Bisaya kasi sa kanilang lupang kung saan sila nagmula. Kasi gayon ay matulungan nila ang kanilang mga parents or mga magulang sa pag-i-improve at pagde-develop ng kanilang lupain. Dahil ito po sila ay nakasituate sa isang ancestral domain at napakalawak po ng kanilang mga ng lupa. Pinag-uusapan po natin dito ay mahigit 100, 200 hectares per family po. Wow. So napakalawak po niya. Oo. Nako, kaya nga po sa ating mga tagapakinig, talaga pong encourage po natin, lalong-lalo na yung mga katutubo natin, the farms that they have, lalong-lalo na po kung ancestral domain yon, ay napakalaki po ng benefit po ng maaaring mapunta sa kanila. Kaya nga lang po, kadalasan inaabuso nga po ng mga commercial farming at ng mga iba pang mga kumpanya. At nakatutuwa po na ang ating kausap ngayon, si Rico Blando, ay sa kanyang pagtatayo ng Tablea Filipino ay tumutulong po. Napakaganda po para sa bagong taon natin, dahil kadalasan nga, ang gusto po nating mangyari ay hindi lamang po yung produkto makilala, yung Tablea Filipino, kung hindi makita po natin na yung palang produkto natin pwede pa rin tumulong sa ating mga kababayan para sila rin ay makaangat sa buhay. Sayang naman po, sa ibang mga bansa, pagka po sinabing farmer ka,
bigatin ho yun. Kaya nga may gentleman farmer. Pagkatapos po yung ating mga kabataan gusto nang mamasukan na lang. Sa pagka kayo na mamasukan, minsan naaabuso pa, sayang naman yung lupain na pwede palang linangin. Nako, sa pagbabalik po natin, maganda pa ang kwentuhan natin kasama si Rico Blando ng Tablea Filipino. Dito lamang sa ating palatuntunang Ehemplo. Sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Simbahan sa Radyo. Online services. Hatid ng inyong FEBC Radio. Alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, pananambahan. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, English service. Alas 12:30 hanggang alauna:30 ng hapon, Chinese service. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, English service. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, Tagalog service. Simbahan sa Radyo, hatid ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Kabubukas pa lamang po ng inyong mga radyo at ng inyong mga gadget. Abay, kayo po'y nakikinig ngayon sa programang Ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At siyempre po, Happy New Year po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Thank you so much for joining us on this New Year episode. At kasama po natin si Rico Blando ng Tablea Filipino. I'm very sure, lalong-lalo na po nung Christmas season, abay, marami pong gumagamit ng tablea para sa tsokolate. Kasama na rin ho yan doon sa tradisyon natin. And right now, we're talking to a social enterprising young man na nagsimula po ng gawain with the Matigsalog tribe sa Davao. Kaya po ituloy po natin yung ating kwentuhan kasama si Rico Blando. So, Rico, so nabanggit mo na nga kanina na one of the challenges would be mapag-aral muna yung mga kabataan ng Matigsalog para doon magsimula yung desire nila para ipagpatuloy yung ginagawa ng kanilang mga magulang. Ano ang, sabihin na natin, ano ang mga hakbangin na ginagawa ngayon para ma-sustain naman yung kanilang edukasyon at kasama na rin yung pagpasok nila sa pagtatanim ng kakao? So sa ngayon po, meron po tayong tinatawag naming Bahay Pangarap. Ang Bahay Pangarap po ay binubuo po ng 15 IP scholars ng mga Matigsalog tribe. Ito po ay sinusuportahan ng Tablea Filipino mula sa pag-aaral nila sa high school hanggang sa makapagtapos po sila. Ginagawan po din natin ang paraan na masustain ito dahil napakahirap din po ng sitwasyon nila dahil wala naman pong college doon sa Marilog District. So sila po ay nag-aaral ngayon doon sa Marilog and then balang araw ay kailangan na po nilang lumuwas sa lungsod para mag-aaral naman po sa kolehiyo at ginagawa natin ang paraan yan. Ano nga po yung isang layer ng question po ninyo? Sorry. And yan. Basically, kung ano yung mga hakbangin. Siguro ang idudugtong ko lang doon, yung bang pagka sila ay bumaba na o may experience na ba kayo na pagka sila ay bumaba sa lungsod at nag-aral sa kolehiyo, parang ayaw nang bumalik sa kataniman nila. May mga ganong situation o wala pa kayong na-experience? Luckily po, sa pakipag-usap po natin sa ibang mga Matigsalog tribes na nakapagtapos na po ng pag-aaral, ay bumabalik po talaga sila sa kanilang group. And sila na din po ang nagiging leaders ng kanilang mga tribes. At unti-unti ay maging
balang araw ay ang mga elders po ng ating Matigsalog tribe ay maaring mga educated Matigsalog elders na po. Sana po, yung panalangin po namin. Naku, at yan din ang ating panalangin. At siguro panalangin natin hindi lang sa Matigsalog, kung hindi doon sa iba-iba pang mga katutubo natin na ngayon ay natutulungan din ng social enterprise. Kasi alam mo, ang maganda, Rico, you are not alone. Marami na ring mga sa iba't ibang industriya naman. Nasa kape, yung iba naman nasa saging, na tumutulong na rin sa mga katutubo natin. So, ito lang mabalitaan ng mga tagapakinig natin na yung palang pagbibusiness na ay pwede rin palang maging isang advocacy. No, kadalasan kasi pagka business ang iniisip lang, yung pagkakakitaan, hindi pala naiiwan sa gano'n na maaari pa rin tumulong sa mga natin, kababayan natin. At ang isa pang nakita namin na isang napakaganda po para dito sa ginagawa ni Rico Blando ay ang kanilang opportunity na makipag-ugnayan sa Enhakore Tablea. Ito'y isang tableya organization naman sa Estados Unidos. Can you tell us about this Enhakore Tablea? Malaki po talaga ang naging ambag ng Enhakore Tablea sa Tablea Pilipino dahil kami nung nagsisimula pa lamang po kami talaga ay hindi namin ma-imagine, unimaginable po sa amin ang market sa ibang bansa. Dahil ano ba lamang kami ay mga Pilipino at Tablea chocolate ang aming ginagawa at akala namin sa Pilipinas lang ang market. Nung nagkaroon po kami ng ugnayan sa kanila, ang Enhakore po ay tinulungan po din nila kami para makapagsimula ng maayos, magkaroon ng legal na identity dito sa Philippines dahil alam naman po din natin na bilang isang SME, marami pong barriers sa trade. Isa na po dyan ay yung mga papers na kailangan gawin sa FDA, yun po. At malaki pong tulong ng Enhakore dyan para mas mapatibay pa po ang identity ng Filipino chocolate. Ang ginawa po natin sa kanila din ay in-invite namin sila, kamakailan lang po, mula po sila sa San Francisco, na bumisita sa ating farms at makausap yung ating mga farmers, partners, at bisitahin ang Tablea Filipino headquarters. Gayon din po ang makausap yung mga katutubo na tinutulungan po natin. At sila po ay na-inspire palalo at kami po ay kasalukuyang dinadevelop ang partnership natin para mas mapalago pa po ang negosyo natin sa United States po. Now, itong siguro, just para lang malaman ng ating mga tagapakinig, Enhakore Tablea is a large chocolate factory sa Amerika. Tama ba? It's a startup din po. It's a startup chocolate company po. Opo, na may access din po sa mga industries in the area din po, sa Silicon Valley, Silicon Valley, at iba't ibang lugar po sa United States. Okay. Now, medyo lilihis ako ng konti bago ko balikan ulit itong Tablea, no? Kasi napakahalaga since nabanggit na natin itong Estados Unidos. Sabi ko nga dun sa aking pag-i-introduce sa iyo, ikaw ay nakapagtrabaho na actually sa Amerika, sa New York, ano? At nagkaroon ka na rin ng mga ibang pagkakataon na makipag-ugnayan sa ibang mga designers at dahil nga sa iyong ginagawa sa New York City government. Dahil nandoon ka na, ano ang nag-udyok sa iyo na karamihan kasi sabihin na nasa Amerika na ako, bakit pa ako pupunta sa Pilipinas ulit? Ano nag-udyok sa iyo na bumalik dito sa Pilipinas at simulan itong ginagawa mo? I think there is really God's intervention to whatever decisions that we make. Naniniwala po talaga ako doon. Malaki po ang papel ng Panginoon kung bakit po ako bumalik dito sa Pilipinas. Isa na din po doon is ang pag-aalaga po sa aking ama o sa aking father dahil may sakit po siya ng mga panahon noon. Nabutan po ako ng pandemya. At ang father ko na din po ang nag-suggest na why not you start a chocolate business. At tamang-tama nga po talaga yung ginawa niya. Dahil bumalik ako sa roots ko. Talagang inaral ko, inintindi ko, at gumawa ng proseso at mga hakbang para mapalago. Kasi baka naman tama ang father ko. There must be a reason and purpose kung bakit ako bumalik doon. At yun marahil ay ang pagtulong at makagawa ng isang kakaibang hakbang sa pagnenegosyo. Naku, talaga namang isang mensahe para sa bagong taon yan. Ano? Na maganda pong
pag-isipan natin, marami pong pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon at in this case, sabay nakapag-aral sa labas ng bansa at naitaguyod ang kanyang gawain sa labas ng bansa. Pero yung pong galing na yon ay naibalik po ni Rico ngayon dito at tumutulong siya ngayon sa ating mga katutubong manggagawa ngayon sa Davao. Now, ako'y natutuwa dahil eventually, unti-unti namang nare-recognize ngayon ang Tablea Filipino. At kamakailan ay nagkaroon ng isang parang programa ang CNN Philippines dito sa The Final Pitch. At kayo ang nabigyan ng investment opportunity. Can you tell us about that? Yes po. Isa din po yan sa mga blessings na binigay sa atin ng Panginoon po. Naniniwala po talaga ako doon na may purpose po lahat. And nung nasa final pitch po ako, manghang-mangha po yung mga investors at these are billionaire judges ng CNN, ng iba't ibang negosyo po sa Pilipinas at sa ibang bansa. At lahat po sila ay nainganyo na mag-invest sa kakao, sa chocolate, sa Tablea Filipino. Dahil po sa ginagawa natin, hindi lamang sa community but the viability of the business itself. Sinasabi nila na ang isang social enterprise po ay parang pagtulong lamang po, but hindi po. Actually, social enterprise is a business, but the thing is, we have a social component na malaki pong bahagi ng aming DNA ay ang pagtulong po sa ibang communities para may angat po ang kanilang buhay. Pero negosyo po siya. Oo. At yun nga yung point Wala namang sinasabing hindi maganda magnegosyo, di ba? Ang maganda That's lang is hindi lang ikaw ang nakikinabang bilang tagapagsimula ng negosyong yon at yung mga investors, kung hindi pati yung mga siyang nagko-contribute dun sa business na yon ay mayroon din silang ambag at kita dun sa ginagawa. I think yun yung magandang modelo talaga. Kaya nga itong sa social enterprise ang magandang i-push natin dito sa ating bansa. At para po sa kaalaman ng mga tagapakinig, ito pong Final Pitch kasi, ito po ay isang programa na tumitingin po sila ng iba't ibang mga businesses na nagsisimula, mga startup po, at tinitignan nila kung, pwede ba nating suportahan ito? At napakagandang malaman na ang Tablea Filipino ay isa po sa nagantimpalaan ng support na ito. Now, ngayon ba sa iyong experience, mayroon na bang mga galing sa Matigsalog tribe na nakikita mong nagkakaroon ng interest na hindi lamang dun sa pagtatanim, kung hindi sumama na din dun sa actual paglilinang at saka pagpapalaki ng business? Meron ka na bang mga protege, sabi na nga natin, ng mga inaalagaan? Meron na po kaming mga farmers na talagang tina-target po natin na ma-develop dahil sila po mismo ay may mga cacao farms na at napaka-interested po sila sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga cacaos. Gumagawa din po kami ngayon ng Council of Farmers, isang innovation po ito sa larangan ng pagpa-farm. Dahil lahat ng mga desisyon na gagawin namin sa Tablea Filipino na may kinalaman sa pag-develop ng Matigsalog Tribe at iba pang mga communities ay magmumula po mismo sa mga farmers na tinutulungan po natin. I think that's something new and that's something that can be emulated by many companies dahil kadalasan po ng mga companies ng chocolates or even sa ibang larangan ay ang pagdidesisyon ay nabibigay po sa mismong kumpanya at hindi kasama doon ang community. Sa amin po, mahalagang bahagi ang community para may paunlad ang kumpanya. Ika nga, kung saan ang direksyon ng takbo nung kumpanya, kasama sila, meron silang boses dun sa kwentuhan na yun. Napakahalaga talaga. Now, matanong ko sa iyo, Rico, para sa iyo at I guess kasama na rin doon yung pamilya mo, gawa ng iyong ama, ay ano ang ginagawa sa isang Rico Blando na makita mo na iyong mga katutubo ay unti-unting umuunlad, unti-unting nagkakaroon ng pangitain, ng magandang vision na umayos ang kanilang buhay. Anong ginagawa sa isang Rico Blando noon? Anong ginagawa sa isang Rico Blando? Di po masyado yung question. Sa akin po talaga, personally, nung sinumilan ko po yung Tablea Filipino, ay hindi po ang goal ko po doon is ang profit po. Ang goal ko po talaga noon is makita ko po kung ano po talaga ang purpose na ibinigay sa akin ng Diyos. And I think
masaya na po talaga ako kung nakikita kong nade-develop at nagkakaroon po ng impact ng Tableya Pilipino sa buhay ng mga communities na tinutulungan po namin. Masaya din po ako pag nakikita ko po yung mga bata na nag-aaral at nagsusumikap na mag-aral po kahit sa napakahirap na sitwasyon na kanilang pinagdaraanan tulad ng mga Matigsalog tribe po. Mm-hmm. Very quickly, meron ka bang top of mind na maikikwento na isang bata o isang farmer na talagang nakita mo na nagkaroon ng pagbabago sa kanilang sitwasyon? Absolutely po. Ang isa po sa ating partner farmer, si Ginoong Robert Roseroso, ay isang matagal na po siyang magsasaka ng kakao. Ngunit po, dahil din po sa pagsasaka at partnership din po natin, ay nagawa niya pong mapag-aral ang lahat ng kanyang mga anak sa Ateneo po. At dahil po din doon, ay nagawa din po niyang mapagtayo ng magandang bahay, ang kanilang pamilya, maayos na bubong, at kumikita na po siya ng mahigit kumulang na 1 million kung pwede ko pong i-share sa bawat taon dahil po sa pagbibenta ng cacao beans. So, gusto po natin na ma-emulate yung ganitong mga success stories ng ating mga cacao farmers dahil naniniwala po talaga ako na hindi na natin kailangan pang umalis ng ibang bansa para po mapaunlad ang ating buhay. Meron po tayong bahandi sa Bisaya or yaman dito sa ating bayan tulad po ng cacao na pwede po nating gamitan para mapaunlad po ang ating sarili. Nako, at iyan na nga lang sinasabi mo, iyan ang inaano natin na dapat nga lalo pa nating ipagsabi itong mga ganitong success stories nga, kagaya nitong farmer na ito. Kasi nga magbibigay ito ng inspirasyon unang-una sa mga anak nila na abay pwede palang umunlad ang buhay namin sa pamamagitan ng produkto natin. At ako, ang isang panalangin ko na sana magkaroon ng ganyan, lalong-lalo na sa mga mangingisda ng Samar. Kung madami tayong mga kasamahan dyan sa Samar, hirap na hirap sila kasi nga kung hindi naman natatamaan ng sabihin na nating calamity yung kanilang pagpangingisda, ay minsan na abuso naman sila ng mga kumpanya. So, kailangan we need more Tableya Filipino company. Sabi nga, na yung nandoon yung pagmamalasakit sa ating mga kababayan na habang kumikita, abay na-share yung kita, di ba? Hindi lang yung pangsarili. Nako, ang kausap po natin ay si Rico Blando at kabilis po ng tapos na ho ang ating second segment at magtutuloy na po tayo sa ating pagtatapos. Pero may mga saglit na oras pa tayo kasama si Rico Blando. Siya po ang founder ng Tableya Filipino at isang business na siyang tumutulong sa ating Matigsalog tribe dyan sa Davao. At patuloy po ang ating kwentuhan sa kanya sa pagbabalik ng ating palatuntunan, Ehemplo. Sa Himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Narito ang ilang impormasyon patungkol sa PM Radio o Portable Missionary Radio. Ang PM Radio ay pre-tuned sa 702 DZAS lamang. Ito ay may lapad na 2 1/4 inches, haba na 6 1/4 inches at taas na 4 inches. Maaari itong isaksak sa kuryente gamit ang 220 voltahe o kaya'y sa pamamagitan ng 2 size D na baterya. Sa kasalukuyan, ang PM Radio ay available lamang sa opisina ng FEBC Philippines, 34th floor, Antel Global Corporate Center, number 3, Julia Vargas Street, Ortigas Center, Pasig City. Para sa iba pang mga detalye, tumawag sa 654-1234, Local 121 at hanapin si Jasmine Rojas at Cyril Delfino. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo.
Happy New Year po muli sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, at ito pa rin po ang inyong palatuntunang ehemplo. Patuloy pa rin po tayo sa paghahanap ng mga kagalingan ng Pilipino upang maiwagayway po natin. At dito po sa pagpasok na naman ng isang bagong taon, tayo po'y hahanap na naman ng mga ehemplong Pilipino. Kaya po kung may kakilala po kayong ehemplong Pilipino na gusto nyo pong ma-feature natin dito, unang-una na kung kayo po'y nasa inyong mga gadgets at nanonood po kayo say through Facebook or sa YouTube, abay dyan po sa comment. Mag-comment po kayo, ilagay nyo po yung pangalan at yung contact details para po makausap po natin itong mga magagaling nating mga kababayan at gayon din mga organizations na nagpapakita ng galing ng Pilipino. Kung hindi naman, pwede niyo rin po kaming i-text sa 0999-223-5675 sa Smart. At kung kayo naman po ay Globe user, 0916-296-6620. No? At nandiyan po yan sa screens, dun sa mga mayroong mga napapanood nila. O di kaya naman po, mag-send po kayo ng email sa amin, dzasinfo@febc.ph. At kami po ay... we are just all too willing. Kami po excited pagka po may mga pangalan kayong maibibigay para makausap natin. So bago po tayo magtapos, balikan po natin ang ating kababayang si Rico Blando, ang ating kapilipino na si Rico Blando, ang founder po ng Tablea Filipino, na isang social enterprise na tumutulong po sa ating mga matigsalog na katutubo sa Davao. Rico, sabi mo nga, from the very beginning, talagang ang plano mo ay kung gagawa na rin lang man ako ng business, na itutuloy ko yung ginagawa ng tatay ko sa larangan ng kakao, yung makakatulong na sa mga kababayan, hindi lang yung basta kumita. At nakita natin sa iyong sariling example, sa iyong sariling ehemplo, ay ikay maayos na, meron ka ng trabaho sa Amerika, pero dahil nga sa sabihin na nating pagkilos ng Panginoon, na pinauwi ka, inalagaan mo ang iyong ama, ay ngayon ay nagtutuloy ka ngayon sa iyong gawain dito. Ibig sabihin, hindi naging balakid sa iyo yung mga other opportunities, bagkos nagkaroon ka pa ng bagong opportunity para makatulong. Siguro para dun sa mga nakikinig, Rico, gusto kong matanong, paano ba nating may encourage yung ibang mga businessmen natin, no, na mag-shift yung kanilang business sa sinasabi nga nating corporate social responsibility o di kaya naman itong social enterprise? How can you encourage them? Unang-una po, mahalaga po na may faith po tayo sa Panginoon. Pananampalataya. Pananampalataya. Pangalawa po doon is hanapin at magsaliksik po tayo ng ating sense of meaning and purpose. Mahalaga po din kasi na pag nagsisimula po tayo ng negosyo, hindi po pera-pera lang ang ating iisipin, kundi kung paano nga ba tayo gagawa ng isang kabuhayan para sa ating mga kababayan kung saan nakakatulong tayo at pinifeel po natin yung ating spirit, yung ating kung ano pong nasa loob natin. Para sa akin, mahalagang bahagi po talaga para maging successful po ang isang negosyo. Dahil kung alam po natin kung ano pong purpose natin at may meaning po ang bawat hakbang na ginagawa natin para makatulong sa iba, ay malayo po ang mararating natin. Now, dito sa dahil alam natin, sabi mo nga, isa sa pinakamagandang kakao ay galing dyan sa Davao, dito sa Pilipinas. Naisip ko lang, mayroon bang naiaambag ang local government ng Davao o even the Philippine government for that matter dito sa iyong mga efforts? Yes po, sa katunayan po lamang, kakatapos lang po ng Davao National Cacao Congress last week. At isa po tayo sa binayayaan ng Department of Trade and Industry ng Davao City para makalahok po dito. Sponsored po nila lahat ng yon. At malaki din pong tulong talaga ng Davao City Department of Trade and Industry para mapalago po yung Tablea Filipino dahil nagko-consult po tayo sa kanila, nakikipag-ugnayan po tayo sa kanila. Pagdating naman po sa local government unit ay patuloy din po tayong
nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan din po para suportahan din po yung cacao industry ng Davao. Dahil isa nga po sa challenge natin sa ngayon is sustainability. Sino po ang susunod na ng mga entrepreneurs sa larangan ng cacao upang masustain po yung harvest bounty ng Davao City? Dahil 80% nga po ng cacao production nandito. Pero lahat halos po ng nandito na industry ay medyo may edad na po. At so ngayon ba, nanghihikayat pa rin ba kayo ng mga people who can go into the cacao industry? Absolutely po, especially sa mga kabataan po, dahil po yung mga talents natin. Abay, bigyan na natin ng pagkakataon. Kung merong nakikinig ngayon na gustong magandang simula ito, how do they get in touch with Tablea Filipino, Rico? Maaari niyo pong bisitahin ang aming Facebook page at mag-message po doon at Tablea Filipino. Maaari niyo po din po kaming i-contact gamit ang aming WhatsApp at saka Viber number na 6395 or 0945-113-8394. Inuulit ko po, Kuya Dan, inainyahan ko po ang mga kabataan, mga innovators, na bigyang pansin po ang ating larangan ng agrikultura, maging kakao man yan, coffee at coconuts, napakarami pong kayamanan na matatagpuan po natin dito. Now, just as we end, ito laging aking panghuling tanong, paano ba maging isang ehemplo dito sa panahon natin ngayon, lalong-lalo na para sa ating mga kabataan? Paano ba maging ehemplo? I would say, mahirap talaga siya na tanong. Kasi po, hard work po siya. Sinasabi lang po natin na parang, baka merong mga privileges na na-receive ako. Actually po, kung babalikan niyo po talaga yung history, graduate po ako ng public school, naging scholar po ako para nakapagtapos na sa Ateneo at pinagsumikapan ko po talaga na makapag-aral sa ibang bansa gamit ang mga scholarships po ng pinagkaloob sa akin. Biyaya po yun ng Panginoon. So hard work. Number 2 po siguro is yung sense of work ethic. Yung parang kasama na din po kasi yun eh. At saka ang pinaka-importante po talaga sa akin is yung faith, yung paniniwala at courage na kahit ano man po ang darating ng mga pagsubok sa ating buhay, sa negosyo man yan or sa personal, kayang-kaya po natin yung lagpasan pag may pagtitiwala po tayo sa Puwang May Kapal. Nako, Rico, alam ko kulang ang oras pero maraming salamat sa oras na binigay nyo sa amin dito sa Ehemplo. We are very happy na makasama ka at sabi nga natin, more power to Tablea Filipino. Maraming salamat po, Kuya Dan. It's really a pleasure and honor to be here in Ehemplo sa program po ninyo. At siyempre, Happy New Year! Happy New Year po at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa Ehemplo. Ayan po ang ating kasama ngayon ay si Rico Blando at siya po ay ang founder ng Tablea Filipino. Nakatutuwa po dahil sa lahat po ng aking mga nakakausap dito sa ating palatuntunang Ehemplo, ang isang namamayagpag po ay passion. No, yung passion, yung tindi ng kagustuhan na makatulong at umangat. At hindi nga po madali. Sabi niya, kailangan may hard work, kailangan may sipag, kailangan kumilos at magpunyagi sa ating gawain. At gayon din, nung sinabi nga niya, naghanap siya ng purpose. No, isa pong pangitain, ano ba ang magagawa ko sa aking mga kababayan? Ano ba ang maitutulong ko? Paano kung maitataguyod yung legacy ng aking ama? At maituloy itong business ng kakao ng maayos na mayroong ethics. Ito pong ethics, moralidad po ito na ibig sabihin pagka gumagawa po tayo ng tama, nakakatulong sa tao, hindi nang lalamang. Kaya nga po social enterprise ang tawag. At ito po, sabi niya, ay binabalot ng pananampalataya. Pananampalataya sa Panginoon na siya nagbigay ng karunungan, ng kagalingan, at siya rin nagbibigay ng tapang. Sabi niya, kailangan may courage Kailangan may tapang para maitaguyod yung mga kahirapan at pagsubok na maaari natin gawin. So, hindi po talaga madali. Kaya po yan isang mensahe natin, lalong-lalo ngayong bagong taon para po sa ating mga kabataan.
things don't just come easy. Sabi nga, wala na daw free lunch ngayon. Kailangan medyo talagang sisipag tayo ng konti. At naging ehemplo po natin ngayon, walang iba kung hindi si Rico Blando ng Tablea Filipino. Nako, nakapakaganda po ng ating palatuntunan ngayon at ako'y natutuwa po na kayo rin ay sumama sa akin dito sa palatuntunan ito. Tulad nga po ng dati, sabi ko, kung mayroon po kayong kakilala, maglagay na lang po kayo ng comment dyan sa Facebook o sa YouTube o di kaya naman pwede po kayong mag-text sa amin sa 0999-223-5675 sa Smart at 0916-296-6620 sa Globe o kaya mag-email sa dzasinfo@febc.ph. At syempre naman, tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga kasamahan na nagbubuo po ng ating palatuntunan, si Aruel Mendoza at si Brian De La Cruz, kasama po ang buong pangkat ng FEBC Radio TV. At tulad ng dati, sa pagsimula ng ating taon, nagpapaalala po ang inyong kaibigang si Dan Andrew, saan man, kailanman, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Happy New Year sa inyong lahat!